Second lap ng summer race, yung Burias Island. Ayun. Bali noon, gabi pa lang noon, talagang umuulan na, tapos hanggang umaga. Hindi ko rin na-expect yun na gano'n, na darating ang ibon. Talagang umuulan, napakasama ng panahon. 7 na ibon, parang 14 lang kami nag-clock. Kita ko, nasa poste na siya, napag-clock ko. Ang first clocker, nasundan siya, may sa oras bago nasundan yung yung pangalawa, bago may nag-clock ulit, mga isang oras umigit. Daily routine, di ako nasunod sa daily routine eh. Meron akong daily routine, pero kung ano yung kinakailangan ng ibon, doon ako bumebase. Kunwari, nasa derby tayo, yung paratingan is linggo, tapos dumating ang ibon mo Lunes, so yung Lunes ba ibibigay mo? Siyempre hindi, kung ano yung kailangan ng ibon na ibibigay natin. Meron din akong daily routine, pero depende pa rin sa kinikilos ng ibon kung ano yung pangangailangan nila. Yan pa lang sa breeding talaga, magkakatalo na tayo. Kumbaga, ako newbie ako, pero parang sa tingin ko sa breeding is gold nga, sabi nga ng iba, ng mga veteranong pansier. Ngayon, pag nakapagpalabas ka ng malakas na inakay, mapapansin mo yan. Hindi sila mabilis tapuan ng sakit. Kahit yung training, derby, sila, yung malalakas sila. Welcome back sa Herbin's Love. Nakapon nga pala mga kabi. Ako nga pala si Texky Salenga, video pansier ng Pulo, Kabuyaw, Laguna. Ang love name ko nga pala is yung Texky and Prealong. Kailan po kayo nag-start mag-alaga ng mga kalapate or bilang isang pagiging pigeon pansier? Nag-start ako pa lang elementary pa lang ako, nagkakalapate na ako. Yung mga pa lang, yung mga netoy, mga gano'n. Yung laro nga namin noon is yung street fight pa, yung takbuhan. Tapos nag-start na ako magkalapate talaga nung na pandemic. Yung wala akong magawa, tapos nakapanood lang ako sa mga vlog ng kalapate. Yun, bumalik ulit yung hilig ko. Kaya yun, nag-acquire na ako noon 2021. Bumili na ako ng isang pares. Yun, doon ako nag-start. Tapos nag-start yata ako ng karera is mga 2022, mga ganon, hanggang ngayon. Tapos naglalaro nga pala ako ngayon sa club ng CSW RPC, SSRP, HPC. Tapos naglaro din tayo ng PSU. Saka ngayon yung bagong club ni Boss Leo, supportahan nyo nga pala mga kabi, yung SLRPC. Magandang laban doon, almost Laguna lang naglalaban-laban. Saka yung Ulpa, supportahan din natin. Ganda rin ang palaro dyan, maganda rin ang guaranteed. Doon sir sa simula nung nag-start doon sa proper race talaga ng karera ng mga kalapate. Ano yung sir, yung unang-unang mong achievement na nakuha sa pag-iibon? Ayun, yung unang sali natin sa karera sa SSRP. Bali, nakapagpadulo rin naman tayo, nakapagpaklak tayo ng Matnog. Tapos after ng Matnog, Albayog na yun last lap. Doon natigil, gawa nung bird flu. Tapos yun, tagal na tigil, halos parang nakakawalang gana na nga nung mga time na yun Parang kulang-kulang isang taon, di makapaglaro ng ayos. Tapos yun, nung nawala na yung bird flu, yun, hanggang ngayon, tuloy-tuloy na. Paano ka nagsimula kumuha ng mga ibon? Ano yung mga hawak mong linyada dito ngayon sa loop mo? Bali, marami tayong linyada dito parang chapsuy na rin to. Una kong nakakuha, kay Sir Roy Villa nga. Yun, yung na-acquire natin sa kanya na inbreed ni Super Roya. Tapos, bumili rin tayo kay Sir Elmer Kayanan ng player ng MMFC. Tsaka kay Mike Contreras ng Quezon. Yun, tayo mga nakabili. Tsaka kay Paring Mark, kasi mga tropa rin dito, naka-acquire din tayo. Yun, tsaka yung kay nga pala, kay Sir Rudy Calderon ng Cavite, nakabili rin tayo doon. Siya nga to yung producer natin ng Love Champion ng Masbate. Sa kanya galing yan, sa kanya ko nakabili.
Dun sa mga bloodline ng mga breeder nyo, sir, meron na bang yung mga, anong mga bloodline yung mga napadulo nyo na o napapwesto sa karera? Halos lahat naman sila tumutulo naman. Kaso siyempre, hindi pa lang siguro napapanahon na manalo tayo, makuha natin yung first overall. Pero nakakasabay naman tayo. Nakapagpadulo, nakapag-superset din naman tayo. So, nakakakurot din sa mga fundraising yan. Marami rin kahit papano naman nakakasabay tayo sa mga idol natin dyan na magagaling. Tapos sir, yun nga, nung last summer race, lap winner kayo nung nung Masbate race mo. Anong yun, sir? Ano yung weather nung time na yun? Second lap ng summer race, yung Burias Island. Ayun. Bali gabi pa lang noon, talagang umuulan na, tapos hanggang umaga. Tapos hindi ko rin ina-expect yun na darating ang ibon. Talagang umuulan, napakasama ng panahon. Sa 1.7 na ibon, parang 14 lang kami nag-lock. Talagang nagkaubusan no, yung mga time na yon. Nung dumating yung ibon na yon, sir, hindi mo napansin yung biglang lapag niya dito sa loop mo o nakita mo nasa loop na siya? Hindi, nakita ko nasa poste na siya. Nagulat nga ako. Sa poste yung Oo. dapo. Kasi sa nadabuhi mo sa poste eh. Nagulat ako, nandiyan na sa poste. Di taranta, hindi ko alam ang gagawin. Tapos yun, pag-clock ko, ang first clocker, nasundan siya halos mahigit sa oras bago nasundan yung yung pangalawa. Bago may nag-clock ulit, mga isang oras humigit. Akala ko nga madadali natin yung superset, masosolo natin. Pero masaya pa rin. Tsaka yung umuwi natin ng ibon doon sa 14 nag-clock na yon, dalawa atin doon, dalawa pa clock natin doon. Kaya maswerte tayo. Yung sir, yung lap winner mo ng Burias Island na yon, yung summer race, anong bloodline nun? Bali yung nag-lap champion ko, yun, Peter C. Tsaka nakakross siya sa Victor Lim na ibon ni Jeric. Alam ko mga ibon din galing din kay Sir Gary yun eh. Kasi si Jeric din nakakuha ng mga ibon kay Sir Gary. Yun ang banggaan. Tapos yung isa naman is Vandenbroek Cooper. Kato, nestmate din niya tong yung superset ko nung ngayong norte. Bali yung kabangga nung second clacker ko nung Burias Island is nairam ng tropa. Wala na, hindi ko alam kung ano nangyari. Kung namatay o nawala. Basta. Yun. Kaya hindi ko na lang babanggitin ng bloodline nun. Paano niyo po inaasikaso, sir, yung mga alaga mong kalapati sa araw-araw? Bali sa umaga, ang ginagawa ko, palipad muna. Pagka galing nila ng ronda, pakain na, yun, painom. Tapos yun, observe na kung ano mga nararamdaman ng ibon. Kasi yung daily routine, di ako nasunod sa daily routine eh. Meron akong daily routine, pero kung ano yung kinakailangan ng ibon, doon ako bumebase. Kumbaga, kunwari nasa derby tayo, yung paratingan is linggo. Tapos dumating ang ibon mo Lunes. So, yung Lunes ba ibibigay mo? Siyempre hindi. Kung ano yung kailangan ng ibon na ibibigay natin. Meron din akong daily routine pero depende pa rin sa kinikilos ng ibon kung ano yung pangangailangan nila. Bali sir, kumbaga observation yung pinaka mo sa ibon, no? Observation yung talaga. Yung behavior nila, yung kilos. Yun yung pinagbabasehan mo. Oo, doon ako talaga nabase yung kung ano yung kinikilos ng ibon. Tapos sa droppings din, sir. Sa droppings, unang-una yan, kasi pag sa umaga, pag akit mo, titignan ko agad yung droppings ng ibon eh. Kung okay ba or kung may dapat bang gamutin, gano'n. Simple lang naman, kumbaga, hindi naman natin kailangan pahirapan ng pag-iibon eh. Gamot, maraming gamot dyan, sistema, marami rin. Yung daming, nood ka lang sa YouTube, marami kang makukuha sistema. Pero iba yung yung observation, yung ikaw mismo yung makakatuklas kung ano yung kailangan ng ibon mo. Kasi, bata pa lang naman yung mga yan, ikaw na nag-aalaga, kaya yung kinikilos ng mga yan, alam mo na eh, kung may sakit o
matamlay. Observation talaga yung pinaka-importante. Yun ang para sa akin lang po, mga kaabi. Pagdating sir sa mga breeders, paano ang inyong ginagawa bago sila isalang or i-breed na? Theory ng mga pagdating sa pag-breed. Ano sir, naniniwala ba kayo dun sa mga body shape ng ibon, sa pakpak, saka sa eyesight? Ano lang, yung common lang din, yung ginagawa din ng karamihan, yung purga, flashing, baligo, vitamins. Yung pag nakita mo na nagpulbos na sila, yun, pwede mo lang pagbanggain. Ganun lang. Tapos dire-diretso pa rin yung ano nun, yung mga big mineral, grades, Taiwan soil o redstone. Basta bahala na kayo kung hanggang saan kaya ng budget nyo. Pwede rin yung buwangin, yung pinagbistaya kung walang budget. Yan. Basta importante may minerals lang naman habang nakasalang sila hanggang bago umit doon. Pati sa lalo na pag may inakain na sila, kailangan dire-diretso yung mga minerals nila. Ang pinaka-importante naman talaga sa atin is breeding din. Diyan pa lang sa breeding talaga magkakatalo na tayo. Kumbaga, ako newbie ako pero parang sa tingin ko sa breeding is gold nga, sabi nga ng iba, ng mga veteranong fancier. Kumbaga, bago mo isa lang, talagang kailangan yung kondisyon ng ibon para makapagpalabas ka ng mga malalakas na inakay. Ngayon, pag nakapagpalabas ka ng malalakas na inakay, mapapansin mo yan, hindi sila mabilis tapuan ng sakit. Kahit yung training, derby, yung malalakas sila. Kumbaga, hindi sila sakitin. Kasi nga, simula sa, sa breeding, hanggang itlog, hanggang sa lumaki na sila, is naibigay mo na lahat sa kanila. At basta kung may budget kayo, yung mga ideal, mga victory, maganda yan sa inakay. Ibigay nyo na lahat, kumbaga itodo nyo na. Tapos pag sa karera na, halos kahit naman hindi mo nabigyan ng kung ano-ano yan. Kasi malakas yan eh. Magandang pagkakabreed mo eh. Yun lang ang napansin ko. Basta maganda pagkakabreed, hindi basta-basta natamaan. Kung ka naman dun malaki yung chance mong dumulo ang ibon mo. Basta inakay hanggang sa kinakarera mo siya, hindi nagkakasakit. Yun, malaki chance mong manalo o makapagpadulo. Bali sa mga ganong tsuri, hindi naman sa hindi naniniwala. Kaso lang sa based on performance talaga ako. Lilipad ng ibon, doon talaga tayo tumitingin. Kumbaga, winner to winner, mas malapit kasi sa katotohanan nyo kaysa yung sa tsuri-tsuri. Wala pa naman nakapagpatunay na totoo yung mga ganong tsuri. So, yun lang. Tsaka tingnan nyo lang po, kung hindi naman breeder natin para pumili pa tayo. Ang inaano ko lang, yung sa katawan, kung malaki yung cock, kailangan medyo maliit yung para yung medium. Tama lang yung suwat. Ayoko rin naman ng malaki. Ayoko rin naman ng masyadong maliit. Kumbaga, yung medium size lang tayo. Sa mga flyers mo sir, paano yung diskarte o paano mo sila pinalalakas bago dumating yung proper training at yung karera na talaga? Bali, pagka-awat ko sa mga magulang nila, basta yung buo na yung balahibo sa ganito, siguro mga 25 to 28 days, buo na yung balahibo sa ganito. Yun, pagka ganun, nakita kong buo na yung balahibo nila sa ilalim sa kilikili. Hinawalay ko na yun. Pagkawalay ko nun, lalagay ko muna sa flyers log ko ng mga 3 to 5 days. Kumbaga para mag-perch sila o territorial. Kumbaga. Ngayon, pagka yung nakakatungtong na sila sa perch, yan na, sa landing board agad. Hindi ako nag-viewing. Diretso landing board. Kung hindi pa nakakaronda, kasi maliliit pa yung pakpak noon, hindi pa sila makakapitek. Ano pa lang sila noon, bubong-bubong. Ganun yun, dire-diretso na yun hanggang sa rumonda sila. Hindi ako nag-viewing, pansin nyo, wala akong viewing. Talagang diretso yan pagkalagay ko ng 5 days sa flyers loft, tapos landing board agad, tapos sinaya ko na silang magbubong-bubong dyan hanggang sa usa na silang lumipad. No, ganun lang tayo pagpaano sa young bird. Ngayon, pagka yung naman, sa training, pagdating ng training, nag-ano muna tayo, bitos muna, siguro hanggang mga Sariaya, ganyan. Kunwari, simula kong mga Kalamba, tapos Santo Tomas,
tapos San Pablo, Chaong, hanggang Sariaya, gano'n, hanggang mga 50 to 60 kilometers hanggat kaya natin. Pagtapos noon, tsaka pa lang tayo sasampa sa truck. Ganun lang ginagawa natin, mga kabi. Pagdating naman sa North Race, ano lang tayo, simulan natin ng kahit hanggang Santa Rosa, tapos San Pedro, Alabang, hanggang Sukat. Hanggang ano lang ako C6 kasi medyo mahirap mag-training dyan sa sa norte, masyadong magastos. Tsaka matraffic. So yun, hanggang ano lang tayo, hanggang C6 lang tayo. Tapos, sampa na tayo sa truck doon, after ng C6.